Ready na ba kayo to get close with nature? Ganado na ba kayong kumain ng mga putok-batok? At nakakatululaway na pagkain. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na. Hindi ko na titigilan to eh. Nainganyo na ba kayong maging malikhain? Kumbaga, sobrang dami ng carving talents ng mga taga-Paite. Sa wood, sa ice, ngayon naman sa prutas. Kailan niyo po sinimulan to? Kanina lang. Kanina lang? Hindi, pag... Hindi lang magiging exciting na adventure, siguradong gaganahan pa kayong gumala. At mahihirapan kayong pumili kung saan kayo pupunta. Jump back dito, biyaheros! Are you ready? Let's go na! Sa La 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 Laguna! Mula Los Baños, tawid naman tayo sa Lumban para sa mga chill na kapaligiran. Let's go with nature! Sa lake na to kasi sa Lumban, peaceful and quiet. Alam niyo ba ang lawa na to ay isang man-made lake? Galing, no? Kung gaano katahimik ang Lake Caliraya, ganon naman kaingay ang activity sa loob nito. May zipline, skybike, pero ang talagang matindi, ang kanilang slide and fly ride. Sa halagang 300 pesos, may sakit ng katawan ka na, high-flying slide ka na, mag-aala dolphin ka pa sa pagsisid sa swimming pool. Yun! Ganun daw dapat, sabi ni Kuya. Di ba? Kali ka na dito, alam ko naman. Pawisan ako naman lamig. Ay, alam ko naman. Pawisan ako. Hindi, alam ko naman talaga excited kayo, lalo na kapag may mga ganyan. Kayo yung unang gustong sumabak, hindi ako. Di ba? O ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Nakita niyo naman si Kuya. Hindi pa pinakain ng galunggong, para galaw niya dolphin. Galawang dolphini. Di ba? Sanay na yun eh. Oo nga, kung minsan talagang kailangan, someone has to start from somewhere. So, kailangan niyo ba ng galunggong? Hindi na. Hindi na. Kaya namin yan, Sam. Alright. Kakain na kami. Good luck. Ako'y mag-shoot ako sa'yo underwater, ha? Para sa footage. Ako na gagawa ng trabaho niyo. Biyeros, ako ang kinakabahan para sa kanila. Hindi biro ang 86-foot slide pababa. To top it all off, rarampa ka pa 18 feet under the pool. Sakit, sir. Salbahe ka, subuka boy. 550-foot slide naman pababa on a salbabida. Sounds fun, right? Nasubukan nga, 100 pesos ang bayad sa slide na yan. Para sa isang oras, sulit na rin sa saya. Ayos. Actually, it's not my first time to try out this slide. Pero each and every time, sobrang saya. Kailangan lang talagang maghawak ka sa handle ng salbabida and just let it fly. That's it. Definitely. Ayaw. Ang wood carving sa Laguna ang mga OG masterpiece na nag-uhit ng pangalan ng Paite sa kultura ng Laguna. Mula sa mga troso ng iba't ibang puno, inuukit nila ito para maging one of a kind na obra. At ang kanilang angking galing, pinamamanan nila sa mas nakababatang henerasyon. Nakilala ko si Kuya Nelson,
the one-handed ice carver. Ito po yung lagari. Lagari. O ice soft para sa yelo. Okay. Tapos yung tawag po dito sa amin is ito po yung paet. Dito po nanggaling yung pangalan ng bahay namin na Paete. So ito po yung paet. Okay. At ito po naman yung Salbahe. Tres Pico. Bayat. Ito po yung Tres Pico. Masubukan niya ang pag-ukit ng yelo. Nababasa ka din pala, no? Yes, sir. Teka, baka masira ko pa ang obra nila kuya. Hayaan ko na nga sila. Di pala basta-basta ang ice carving. Dahil natutunan ito sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Kailangan mabilis ang bawat galaw at kilos ng carver. Yun, after nearly an hour, tapos na si Kuya gumawa ng kanyang ice sculpture na 4 na angel fish. At medyo may konting level of difficulty dahil hinati niya yung isang bloke para maging 2 para makagawa siya ng 2 angel fish. Pero ginawa niya, pinagpatong niya yung isa or 2 angel fish, which is 1 or half of the ice block dito sa taas. Yun nga lang, we're having problems balancing the 2 angel fish na sa taas. Kailangan namang magaling sa intricate details ang nag-uukit ng mga prutas. Gaya ng fruit carver na si Mang Fred. Mula sa pag-uukit ng kahoy, napunta si Mang Fred sa paggawa ng mga food decoration para sa mga fine dining restaurant at hotel. Kailan niyo po sinimulan to? Kanina lang. Kanina lang? Hindi, yung pagka-carve po ng prutas. 20 years na. 20 years na talaga. Mula sa hotel. Yun, yung sasabihin ko sa'yo na parang ito yung mga pang-display sa hotel, eh, no? Sa barko. Pero saan ho kayo? Sa barko. Pero saan ho kayo nagsimula? Sa kahoy po. Sa kahoy talaga, eh, no? Yun talaga yung Yun po ang base. base ng aming produkto dito sa Laguna. Sa kahoy, hindi ganun kadaling magganyan, eh, no? Kailangan mo talagang... May pamalo pa po tayong gagamitin. Pwede kong gawin basic lang tayo. Yan. Ako maglalagay yung buhok. Parang... Asawa ko yata ito, eh. Sabi ko naman talaga na kasing tamis siya ng watermelon. Laguna. Ang ibig sabihin ay lake o lagoon sa salitang Espanyol. Pero bukod sa kanyang Spanish name, mas kilala ang Laguna bilang isa sa malapit na bakasyunan mula sa Maynila. Isang oras lang kasi via South Luzon Expressway o SLEX, mararating nyo na ang Laguna. Kaya parang extension lang ito ng Maynila. Itaas pa natin ang ating Laguna adventure ng isa pang level. Dito sa bayan ng Pangil, may hidden falls na kung tawagin ay, wait for it, Buntot Palos Falls. I wonder why. Ano, G kayo, Bieros? G lang kung G. Bieros, hindi basta-basta ang trails packet dito. Kaya importanteng may guide kayo at tagabuhat kung marami kayong dalang gamit. Maputik at mabato ang daan dito. Kaya suotin ang tamang footwear. Matapos ang ilang stopovers, narating din namin ang tuktok. Inabot kami ng halos 2 oras para marating ang tuktok ng falls. So, brake hand, never let go of this one, no? At pagdating sa tuktok, mag-rappel naman tayo ng 80 meters pababa. Para wala lang, joke lang,
Siyempre, para mas masaya. Kasamang isang mountaineering group, ikinasa nila harness at safety lines para sa aming pagbaba. Ilang sandali pa, let's go na! Para sa mga hirap umakyat o hindi kaya mag-rappel pababa, pwede namang magtampisaw sa pool sa paanan ng falls. Pero para sa gaya ko na sa Big's Adventure, tuloy ang pagbaba sa gilid ng falls. But wait, there's more. Papasok pa kami sa loob ng falls. Hanep! At syempre, meron pa! Cliff jumping! Not the first time to rappel, but always a great time. I think that's like an 80-footer. Okay dyan dahil pababa ka, alam mo kung gaano kalakas yung waterfalls. Yung pressure ng pababa ng tubig. Kahit droplet lang, pagpatak sa'yo, parang binapadukan ka ng tatay mo, alam mo yun? And then, ang okay dyan dahil you can actually walk in front of the waterfalls kapag nakababa ka na. Pero parang feeling ko, mas maganda kapag nasa likod ka ng waterfall kung saan yun yung ginawa namin. And then, you can either do slip jump or any other rock. But, medyo slippery lang dahil nga maraming algae. So just pick a spot. Hopefully that your feet are stable so that you have grip. And then, dive. Water, very cold. Alright. Dating as far back as the Spanish colonial era, paborito kasing bakasyunan ng mga Kastila ang Laguna dahil nga sa maganda nitong pwesto sa mapa. Malapit sa syudad, pero pagdating dito, maaliwalas ang hangin. So ngayon, papakita natin sa inyo kung paano gawin ang traditional dish na kulawo ng San Pablo. First, kailangan natin magbaga ng uling. So meron na tayo yung kinayod na nyog. Ilalagay natin siya doon sa ibabaw ng kinayod na nyog. Kailangan natin siya pigain mabuti kasi masarap sa kulawo yung unang piga or yung kakanggata. So ayan, so after nung paggata natin nung sinunog na kinayod na nyog, so painitin natin yung pot tapos lalagay natin siya. Dahan-dahan. So naamoy na natin yung parang yung sunog na. Sunod na ihalo sa gata na may suka ang inihaw na talong. Mahilig talaga ang mga Sampableño sa mga gata, lalo na yung kulawo. Talagang isa yun sa parang pang-araw-araw na kinakain natin. Kapag Three Little Pigs ang pangalan ng ulam, alam niyo na, putok-batok yan. Confirmed, biyeheros! 3 klase ng chicharon ito. Wow! Hinay-hinay sa pagpapak ng Three Little Pigs, importanteng may panulak, gaya ng kanilang organic cucumber juice. Air parang different from Manila na masyado ng polluted. Kakaiba to kasi usually kasi yung mga pinupuntahan is mga beach. Ito kasi lake siya. So, tapos marami siyang makakita ng mga activities. Ayun, na mga bago. Hot spring, so enjoy talaga lalo na sa mga kids.
kasi pwede silang lumangoy anytime. Tila kakabit na sa pangalang Los Baños ang private pools at hot springs. Ang ibang resort gaya nito, next level na dahil sa dami ng pwedeng gawin. Yes, ang resort na to sa Los Baños facing the Great Laguna Lake. Beautiful! Dito, may giant slides, big inflatable drop, activities like cliff jumping, water biking, kayaking. And get this, may basketball court sa ibabaw ng lake. Saan ka pa, biyeros? Para naman sa mga gusto ng medyo tahimik, maaring tumawid sa kabilang parte ng lawa kung saan mas nakaka-relax. Pero kung ayaw niyong maligo sa ilog, may mga play pools din sila para sa mga pool party animals, gaya ng BNDT. Hindi naman sila masyadong nag-enjoy na. Perfect siya kasi merong water activities. Kami mga taga San Pablo, mahilig kaming mag-explore sa iba't ibang ingredient dito sa Laguna, available dito sa Laguna. So, naisip namin pagsama-samahin yung mga available dito na nakakapag-create kami ngayon ng mga hindi namin inaasahan na kakaiba para sa iba. Mula sa sinauna patungo sa mga bago, kagaya lamang sa isang resto dito sa San Pablo, kakaibang fusion ng kanilang pagkain. Kanina ko pa tinitingnan yung... Hindi ko maintindihan, sir, kung guni-guni ko lang, pero talagang burger pati spaghetti. Burger. Spaghetti sa loob ng burger. Yes. Try it, sir. Sir, nakainom po ba kayo nung naisip nyo to? Opo. Sobrang sarap po niya. Bakit niyo po naisip na gawing all-in-one ang burger pati spaghetti? Fan kasi ako ng burger at the same time yung spaghetti natin. Correct. So habang kinakain ko siya, sabi ko, why not gawin ko siya sa isang produkto? Unique na siya, so isang subuan. Isang subuan. Correct. Parang pag nag-drive-thru ka sa isang fast food chain, Yes. minsan order ka ng spaghetti, tapos nun, order ka ng burger, ito. So may May cheese din. double patty, Exactly. may cheese, at may spaghetti. At least may gulay. At least may gulay. So, kinakain ito parang burger. Lasang burger, lasang spaghetti. Bagay ito sa mga yuppies, nagmamadaling kumain. Nag-breed ako doon. Meron daw kayong creamiest halo-halo sa Laguna? Yes, meron po. Creamiest halo-halo. Wherein yung aming yellow is literally gawa sa ice cream. Ice cream? Instead na yung normal yellow na Gawa sa kinakrush. tubig? Yes, gawa sa tubig. Ito ay gawa sa gelato. Ang kanilang halo-halo, tatlong flavor pa! Dahil may salted egg, ito yung kanilang salty summer halo-halo. Memorize ko yan yung mga pangalan nila. Ito yung original. Ha? Leche flan, corn, meron kang ube halaya. Wow. At ito. Sakto to dahil medyo maginaw na yung season natin ngayon. So this is their spicy winter halo-halo. Go back to basics ako. Takes time, no? Kapag kumakain ka ng halo-halo, it really takes time. You gotta be patient. Wow. Pwede nga to, Chong. Pwede to. Hindi ko alam kung makakain ko tong sili halo-halo, but... Man, interesting. Hindi na kaya subukan natin. Ayan.
Yan na. Ito na talaga to. Yan. Ayun. Yung sipa niya ay nasa dulo. Nararamdaman mo na yung lamig ng ice, natitikman mo yung tamis, tapos sa dulo, spray kita, pak. Parang fireworks tuwing New Year. Ay, stick ka! Pero dito ako. Kaya gusto ko talaga ng matamis ngayon. At wala masyadong anghang. Alright. Maalat siya. Hindi gusto ko malaman kung nag-slice lang sila ng salted egg or meron din silang hinalong something na salted egg sa ilalim. Ito lang. Sakto lang siya. Pero balik ulit ako dito. One of the best halo-halo I've tasted ever. Actually, pretty good. Maraming bagay sa Laguna ang masasabing nature's work of art. Tulad na lang ng mountain spring na to. This is Bato Springs. Ang tubig po niya is galing sa Banahaw. Malamig siya. At meron din po kaming man-made falls. Lahat po siya running water. Na-discover ito noong 1970s. Mabato ang buong paligid. Kaya naman nang buksan ito sa publiko noong 1981, yep, you guessed it, itinawag itong Bato Springs. Entrance fee po, weekdays, 80 pesos po siya. Ang sa room naman po, pinakamababa po namin is 1,500 ang day tour hanggang 7,000. Ayun, napakaganda. Lamig. Sobrang relaxing. Relaxing. Malamig. Sobrang lamig. Kahit mainit, sobrang lamig. So fun. Malamig ang tubig dito. Super. Fresh ang water. Laguna, for me, is a marvelous place to stay kasi we are ipit between the sea and the mountains. And the source of food is plentiful. You have the food from the sea, and then you have food from the mountains, from the rivers and the streams. Tahimik na bayan ng San Pablo, Laguna. Maraming mga pananim. Presko ang hangin. Kaya hindi ka takataka kung bakit dito pinipiling manirahan ng mga artist. Isa na riyan ang sikat na designer na si Beatriz Tesoro o mas kilala bilang Patis Tesoro. I mean, there's no place like home. We have forgotten because nasa city na tayo, tumitira na dyan, hindi namin alam kung saan galing ang pagkain. This is an example that a Filipino lifestyle is very important. So ito, example ito, na the Filipino way of living. Ang adobo staple dish ng Filipinos. Sa Filipino, ang masarap talaga ang taba. Ang adobo na walang taba, hindi Pilipino. At saka yung sarap ay andyan. Although millennial na ang panahon ngayon, dito kasi sa San Pablo, parang mga sinaunang tao pa rin. Mahilig pa rin sila sa yung nakagisnan nating mga pagkain. Tapos yung mga sinaunang matatanda dito talagang gustong-gusto nila yung mga, kung ano yung nakagisnan nila, itinuturo nila sa mga apo-apo nila. So the coconut gives it the sweetness. Without the coconut, it is just ordinary. This is very Filipino, very Southeast Asian. Sarap ang amoy ng coconut at rum. Delicious. Fresh parsley is the best and easy to grow now in this country.
Dahil nga sa dami ng tanim na puno ng nyog dito sa probinsya ng Laguna, sagana ang buko pie. Perfect bakasyunan, perfect pasalubong sa Los Baños, Laguna! Buko pie, nag-start siya 1976 pa. Parang hobby lang siya nung mother-in-law ko. And then, nagtuloy-tuloy na into business. So, dito yung taniman ng buko. So, nag-start na gawing parang business ng mga taga-Laguna. Los Baños, specifically. According dun sa mga suke, yung crust niya is kakaiba. So, parang flaky siya. Tapos marami siyang laman, malambot yung buko. Tapos sakto lang yung ano niya, yung tamis niya. When in Pagsanhan, dapat lang dayuhin ang Pagsanhan Falls. Pero sa totoo lang, bumabagsak ang tubig ng talon na ito sa bayan ng Cavinti. Kaya, when in Cavinti, dapat lang dayuhin ang Cavinti Falls. May dalawang paraan upang maranasan ang Cavinti Falls. Una, pwedeng mag-rappel pababa. Mula doon sa ilog, boat ride shooting the rapid. Halos 1 hour paakyat kasi mahirap paakyat. Siyempre, bida ang BNDT. Agaw eksena talagang mga to. O yung paborito ko na bamboo boat palusong sa rapids at patungo sa falls. Kita nyo naman, Viajero approved from all over the world. Kaya dito sa isang garden sa San Pablo, they make use of what they have, gaya lamang ng kawayan. At mga lumang plancha. Parang kakaiba yata yung pinaplansya natin ngayon, ma'am. Ano Yes, po bang po. ibig sabihin ng planchado, lamang lupa? Apo. Planchado lamang lupa. Yan po yung mga galing sa ilalim ng lupa. Mga root crops. Mga root crops. Yes. Kaya po, lamang lupa. Bakit niyo po naisip na gumamit ng lumang pagplansya? Actually, ito po ay, itong mino na to, minana pa sa lola. So yung aking husband, pag pinatutulog ng kanyang lola, habang Hindi hinahampas yan? No. Sorry. Siya ay, habang mamalan siya, nagluluto na rin ng ano, kasi ang ginagamit sa kanyang baga. Hindi kasi siya niluluto. Multitasking, Yes. Kahit yung mga lola natin noon, multitasking na sila. Sila talaga yung tunay na iron women, no? Yes. Kasi mainit din talaga yan, eh, no? Yung mga plancha po yan, matagal na po yan. Minana pa po yan sa mga lola niya. Dapat lang na masubukan ko paggawa ng lamang lupa na to. Ang dinurog na arrowroot at tubers nilagyan ng muscovado sugar at konting buko. At saka inilalagay sa dahon ng saging. I am Iron Man! Planchahan na! Ang gusto ko malaman kung may kaibahan yung lasa kapag ginagamit yung pagplansya. Pwede ba natin tikman, ma'am? Pwede po natin tikman. Ito yung ating plancha. Wow, ang bango. Opo. Grabe, ang bango. Kasi sa dahon po kasi ng Yun nga yung gusto ko sanang sabihin eh. Lalo na sa paggamit yun ng dahon ng saging. Meron po siyang flavor and ano na add. Mas malutong, iba po ang lasa, medyo hindi malutong. Parang masarap yata ng medyo konting malutong, no?
Masarap po yan, mainit talaga. Yung kita mo yung medyo, yung malutong-lutong, yun yung magandang tikman eh, dahil medyo yung texture niya masarap. Sama pa yung butter, hindi siya ganun katamis. May buko strips. Nakaka-addict to. Yes po. Matotok Yan po ang tayo isa dito. sa mga pinagdadayo po talaga. Dito sa bayan namin ng San Pablo. Galing. Good job. Ayoko na. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na. Hindi ko na titigilan to eh. Pero di lang pala planchado ang ginagawa nila, meron ding kabutido o mushroom embutido sa kawayan. At ang longganisang taktak. Nakisali pa ako sa pagluluto ni nanay. Tapos nung mahalo-halo po natin siya, ilalagay na po natin siya sa loob ng kawayan. Instead na sa intestine po. Correct. Sa kawain yung nilalagay. Tapos nun, pagkaluto, parang magiging hubad siya. Parang gano'n. Ayun. At itataktak po. Tataktak, kaya tinawag na tinaktak. Recycle. Reuse, reduce. Okay. So, paano natin niluluto? After to, pwede na natin siyang ilagay dito sa loob na to na mga 10 to 15 minutes. Okay. Subukan muna natin yung stinim nating longganisa. Paano nga ba pinopokpok to? Effective naman. Kasi gusto ko mag-share. See? Subukan muna natin pag wala. Ayun. Sarap. Lasa yung rosemary. Pero I'm sure pag may suka, yun yun. Ayos. Embutido naman. At least, hindi tayo gumagamit ng plastic or aluminum foil. 4 a.m. na. Sa kabila. Oh, cute. Ito, sa drink. Sorry. Ayos din. I mean, syempre yung lasa naman hindi naman magbabago sa embutido na usually nakasanayan natin. It's just that what they're trying to push are, you know, pretty much using recyclable materials. Kapag pupunta ka dito, parang you can experience the wild at the same time parang use natural materials. See? Adventure or relaxation, kayang maibigay yan ng probinsyang ito. Pili ka lang ng isang bayan. Pwede mong lahatin, pwede mong isa-isahin. Bakit ka nga naman lalayo pa? Kung kumpleto ang pampagana ng iyong bakasyon sa La 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 Laguna.